Hindi lang ako umiimik dahil ayoko ng gulo. Normal ba na pati mga batay pinagseselosan niya? Mabait ang biyanan ko sa akin, spoiled yung mga anak ko sa kanila. Yung hipag ko lang talaga yung problema dahil napakaselosa. May biyanan akong nasa abroad at every year ay nagpapadala ng naglalakihang package. Na yung package na yun ay wala akong hiningi. Wala akong pinabili dahil silosa ang hipag ko. One time na nagbukas kami, madami kasi ang gamit ng anak kong babae, di syempre nagkanya-kanya ng kuha. Kinabukasan habang nasa kwarto ako, rinig na rinig ko yung hipag ko, nakausap yung biyanan ko. Sabi niya, ba't ang dami namang gamit ng bata ma? Apo mo lang naman yun, ako ang anak mo. Naakala siguro nila ay tulog ako. Pero hindi ko na lang yun pinansin. Nakatira pa kasi kami sa bahay ng biyanan ko ng time na yon. Every month ay nagpapadala ng 2K yung biyanan kong babae para sa anak namin. Maya't maya maririnig ko yung hipag ko na bakit pa daw binibigyan ng kuya niya, may asawa naman daw. Sabi niya pa na sayang lang nag-asawa na ang kuya, tamad naman. Hindi ko kasi pinapasok yung kwarto niya para linisin. Lilinisin ko yung buong bahay pero never ang kwarto niya. Na kung tutuusin siya nga tong tamad. Na pati used napkin niya sa damitan niya tinatago. Hanggang sa nag-decide ang biyanan ko na bumili ng house and lot at lumipat doon ang biyanan kong lalaki at ang hipag ko. Binigay nila sa amin tong bahay. Maganda rin naman, pinaayos ang kusina at bintana pati lahat ng pintuan bago sila umalis. At nagpatayo ulit sila ng bahay ngayon. Hanggang sa nabuntis ako ulit year 2024 at lalaki naman. Nagpadala ulit ng package yung biyanan ko na complete set para sa bunso ko. Dito na naman umiksena yung hipag ko. Nakesyo may trabaho naman daw yung kuya niya, bakit to bigay ng bigay pa sa amin si biyanan? Hindi naman kami humihingi at nagpapabili at kusa naman yung binibigay na tinatanggap lang naman namin. Hanggang sa napuno na ako at sinumbong kong lahat sa asawa ko lahat ng sinasabi niya. At nang kinausap ng asawa ko ang kapatid niya na nagseselos lang daw siya kasi marami daw ang gamit ng mga bata kaysa daw sa kanya na anak. Binyag at birthday ng dalawang anak namin ay kusa silang nagbibigay. Nagbigay ng bigas yung biyanan kong lalaki at yung biyanan kong babae ay pera naman. Ganon din naman sa parents ko na sinagot nila yung baboy sa handaan. Itong hipag ko lang talaga ang problema dahil napakasilosa. Normal ba na pati mga bata ay pinagsisilosan niya? Nitong taon lang ay kinasal kami ng asawa ko at 15K yung binigay sa amin ng biyanan ko. Dahil babae ako at lalaki yung gagastos sa lahat pero nag-share pa rin naman yung pamilya ko. Na may sayawang ginanap buong gabi dahil babawi kami ng asawa ko sa lahat ng nagastos. At sa tulong ng friends and relatives namin, kasama na rin ang ninong at ninangs namin ay nakapaggala kami ng 162K ng isang gabing yon. Na kinu-question pa ng hipag ko na bakit to yung mga magulang nila yung gumastos. 5 baboy kasi yung hinanda na which is 91,225 ang bayad nun. 2K sa decoration at 5K naman sa sound system. Kasalang probinsya na expected na mura lahat. Na hindi alam ng hipag ko na kaming lahat ang nagbayad. Na yung natirang 15K lang na nahawakan ko at yung iba ay inutang pa ng biyanan kong babae. Na pandagdag daw sa gastusin sa bahay na pinapatayo nila. Hindi na lang ako umimik dahil ayoko ng gulot. Mabait rin naman ang biyanan ko sa akin. At spoiled din naman ang mga anak ko sa kanila. At yung hipag ko lang talaga ang may problema, sobrang selosa. Letter sender, Rian. Kung ako naman sa'yo, hayaan mo na lang yung hipag mong arteng-arte. Isip bata pa kasi, wala pang pamilya, walang anak, walang asawa, kaya masilip pa sa buhay. Ang mahalaga, okay kayo ng biyanan mo at ng asawa mo, that's it. Huwag mong ina-adapt yung negative vibes niya, focus ka lang sa blessings. Kung gusto mo nang madagdagan yung inis niya, itag mo pa yung biyanan mo at sabihin mong salamat sa blessing. Hayaan mo lang siyang atakihin ng sama ng loob, chill ka lang habang binibless, ganun dapat. Pinaka-importante yung main character ng kwento, like ikaw at ng asawa mo magkasundo. Bonus na may biyanan kang magaling magmalasakit, so why you focus sa negative vibes? Sabihin mo sa hipag mo kung hindi kayang i-control ka mo yung inggit, pag-aralang humimlay.